Totoo nga ba na ninakaw ang Santo Niño de Tondo sa may Tondo Church? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Kakatapos lamang ng fiesta ng Santo Niño, di ba, na sineselebrate natin dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang fiesta ng Santo Niño ay isa to sa malaking selebrasyon na ginagawa nating mga Katoliko dito sa Pilipinas. At isa sa popular na fiesta ng Santo Niño ay sa may Tondo, Manila. Alam nyo ba na simula nung pagkabata ko until nag-college ako, graduate ako, ay doon kami nanirahan sa may Tondo, Manila. Right now, nandito na kami sa Imus, Cavite, pero simula talaga nung pagkabata ako hanggang paglaki ay namulat ako sa may Tondo, Manila. Okay, batang Tondo ako. Isa sa nakamulatan ko noon simula nung pagkabata ko ay every piyesta ng Tondo ay pumupunta kami doon sa mga pinsan ko. Sobrang excited kami sa piyesta ng Tondo dahil syempre may handaan, maraming tao, may mga prosesyon. Ramdam na ramdam mo yung kasiyahan ng piyestang to. Isa sa hindi ko makakalimutan na ginagawa namin tuwing piyesta ng Tondo ay yung iaabangan talaga namin yung pagoda, yung kung saan makikita namin yung Santo Niño de Tondo, ililibot yung Santo Niño de Tondo. At alam nyo ba, na ito palang image ng Santo Niño de Tondo ay nanakaw to. Alam nyo ba yun? Actually, bata pa lang ako ay naririnig ko na yung storyang to. At alam nyo ba na merong isang milagrong nangyari nung nanakaw itong image ng Santo Niño de Tondo. Meron akong babasahing article dito kung saan kinuwento kung paano nga ba nanakaw yung image ng Santo Niño de Tondo. Actually, itong image na to ay, kung hindi mo tatanungin, ay talagang very attractive to sa mga magnanakaw. Saan nga ba gawa ang Santo Niño de Tondo? Ang Santo Niño de Tondo ay galing sa Mexico in early 1570s. At gawa to sa ivory at ang kanyang corona ay gawa sa bronze at merong mga decoration to nakapaligid na diamond, real diamond. At dito sa forehead niya merong malaking diamond na naka-attach doon. At yung cross sa top ng kanyang crown ay gawa to sa silver at merong mga rubies, okay, na nakapaligid na may mga decoration ng rubies dito. Kung titingnan mo yung image ng Santo Niño de Tondo, talagang sobrang ganda at detalyado yung pagkakagawa dito. Pinoportray dito ang isang smiling child Jesus. So, paano nga ba nangyari yung pagnanakaw dito sa image ng Santo Niño de Tondo? So, nangyari to on July 14, 1972. So, hindi pa ako pinapanganak dito. Nanakaw itong Santo Niño de Tondo ay nagkaroon daw ng dalawang super typhoon dito sa Pilipinas. Ang pangalan super typhoon na yon ay si Pilis at si Rita. Itong super typhoon na to talagang sobra daw lakas nito. At alam nyo ba na 90% ng buong Metro Manila ay lumubog sa baha. At mas lalo daw lumakas itong bagyo na to nung simulang nanakaw yung image ng Santo Niño de Tondo. Kahit na masama yung panahon ay talagang
hinanap ng mga pulis at mga investigador yung kung sino yung nagnakaw nitong image na to. Thanks be to God, nahuli naman yung nagnakaw ng image ng Santo Niño de Tondo. Actually, 4 yun na magnanakaw yung nahuli na yun. At taga-Tondo din, nadiscover nila na yung image ay halos hiwa-hiwalay na raw yung katawan. Yung main body ng Santo Niño ay tinapon sa may kanal. Kaya parang wala na talaga tong balak isole. Halos hindi na raw makilala yung image ng Santo Niño. Kasi nga, pinagcha-chop-chop na daw eh. Pero lahat naman ng valuable parts ng image ng Santo Niño de Tondo ay nakita naman at na-recover naman to. Noong panahon na yun, yung presidente ay si President Ferdinand Marcos. So, ang ginawa ni President Marcos ay in-order niya na i-restore itong image ng Santo Niño de Tondo at pinagawa niya to sa isang sikat na famous sculpture na si Maximo Vicente. Na-assign sa kanya itong mahirap na task na to na i-restore ang Santo Niño de Tondo. And thanks be to God ay na-restore naman yung image ng Santo Niño de Tondo at nagkaroon ng isang Thanksgiving Mass na ginawa sa Malacanang. Alam nyo ba ang nangyari? Nasoli na yung image ng Santo Niño de Tondo sa may Tondo Church. Bumalik na siya sa kanyang tahanan. Yung bagyo nung time na yun ay miraculously disappeared. Nawala na lang bigla yung ulan. What a coincidence naman na nagsimula magkaroon ng bagyo nung nanakaw yung Santo Niño de Tondo at nawala yung super typhoon nung nasoli na yung image ng Santo Niño de Tondo. Sobrang nakaka-amaze at nakaka-bless marinig tong story na to. Hindi pala si Asyong Salonga ang hari ng Tondo, kundi si Santo Niño de Tondo. Tuwing maririnig nyo ang Santo Niño de Tondo, isa to sa mga storya na maaalala natin na nangyari dito sa Santo Niño de Tondo. That's why lumakas ang debosyon ng mga tao dito sa may Tondo Church. At ako mismo personally ay palagi ako nagsisimba ng mga panahon na yan dito sa may Santo Niño, lalo na kung meron akong ipagpe-pray sa Diyos at meron akong hihingi na grasya sa Kanya, ay pumupunta ako dito sa may Santo Niño. Personally, simula ng pagkabata ko ay kinalakihan ko na itong simbahan na to. Okay, palagi akong dinadala dito ng mga magulang ko. Meron akong gustong ipakita sa inyo na magandang image, di ba, nung bata pa lang si Jesus, kaya nga tinawag na Santo Niño. Makikita nyo dyan na nagpapabuhat siya kay Saint Joseph. Yung image na yan ay matatagpuan yan sa Cebu at nakita ko yan sa post ni Father Donald Calloway. So, ano ang pinoportray sa atin ng image na yan? Alam naman natin na si Jesus ay Diyos, tama, 100% God, at He is also 100% human. So, yung image na yan ay pinoportray sa atin na nagpapakatao si Jesus nung bata siya. Tinatawag niya at kailangan niya ng buhat at aruga sa isang ama. Siguro baka nung time na yan ay pagod na si Jesus at gusto niyang humingi ng comfort sa kanyang tatay na si Saint Joseph. Katulad ni Jesus, di ba, na pinapakita sa atin na okay lang na maging vulnerable tayo. 'Di ba? Okay lang na dumadating ka sa point na parang hinang-hina ka na sa pananampalataya mo. Dumadating ka sa point na parang pagod na pagod ka na sa mga problema na dumadating sa buhay mo. Na parang hindi mo na alam ano pa ang gagawin mo. Humihingi ka ng grasya, humihingi ka ng milagro, humihingi ka ng sagot sa mga dasal mo, humihingi ka ng sagot sa Diyos kung bakit nangyayari lahat ng ito. Alam mo kapatid, kung dumarating ka sa point na parang dapang-dapa ka na at pagod ka na, gayahin mo ang ginawa ni Jesus dyan sa image na yan. Na kailangan mo ang kalinga at aruga ng isang ama. At sino tong ama na ito? Yung amang nasa langit. Alam mo na every time na parang, Lord, pagod na ako. Lord, hirap na ako. Diba? I-stretch mo yung kamay mo.
At simulang tumingin ka sa langit at sabihin mo, Lord, help me. Jesus, help me. Lord, help me. Alam mo, yung salitang yun ay very powerful yun. Tuwing darating ka sa ganung point, ay doon mas gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Doon mas papakita ng Diyos ang pagiging Diyos niya sa buhay mo. Because yung time na ginagawa mo yun, it's a form of humility. And when you humble yourself before God, He will lift you up. And He will give you the comfort na kailangan mo. I hope na itong vlog na to ay na-bless at na-inspire ka sa story na nangyari sa Santo Niño de Tondo. At alam ko na marami sa inyo ang may matinding debosyon, di ba, pagdating sa Santo Niño. Pero lagi mong tatandaan na si Jesus, nung bata siya, ay talagang pinakita niya yung pagiging vulnerable niya. Nag-submit siya sa authority ni Saint Joseph. Naranasan niya ang pagiging isang bata. Batang vulnerable, kailangan niya ng isang ama. Kung darating ka din sa moment na parang hirap ka na, you are hopeless, you are weak, at di mo na alam ang gagawin mo, always depend on God. Always depend on Jesus. I-surrender mo lahat ng mga problema mo sa Diyos. Tuwing parang susuko ka na, ay taas mo lang ang kamay mo at sabihin mo, Lord, help me. Pwede mong i-share itong vlog na to sa lahat ng mga kakilala mo, kaibigan mo, at kapamilya mo, na alam mo na sobrang makakatulong itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron kang makikitang support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron kang makikitang join button sa baba ng video na to. So, thank you so much. God bless you more abundantly. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered 2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag
encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.